Okay, good afternoon po sa ating lahat. Welcome po sa ating pag-aaral ng Empowering the Forerunner, Lesson 17, and this is Pascal. Lesson 17 na po tayo. The title is The Fire on the Altar Must Never Go. And it is found in Leviticus chapter 6, verse 13. Napasahin na nga po natin. Leviticus chapter 6, verse 13, the fire must kept burning on the altar continuously, it must not go out. So ano po sabi dyan? Yung fire, hindi daw dapat ito, hindi na mamatay. But it must be continuously. When you say continuously, kung i-apply natin yan sa buhay natin, every day dapat nagpapatuloy. Hindi yung once a month lang. Kasi pag sinabi natin continuously, always yan. Minuminuto, sigur-segundo. Hindi po dapat namamatay yung fire. So there is a tendency na ang Holy Spirit is namamatay talaga siya. Especially kapag meron tayong mga doubts, no? We don't trust God that He will do everything sa buhay natin. O kaya meron tayong mga atubili sa buhay. Or may nagagawa tayong mga kasalanan. That actually kept the fire from not burning out. So, kinakailangan yung fire na meron tayo, which is the Holy Spirit, yan dapat ay continuous na nagpa-fire sa buhay natin. Okay, so let's go to the introduction. Have you ever tried to keep a campfire burning all night? So, meron na daw bang pagkakataon sa buhay mo na yung campfire, nakapunta na ba kayo sa isang camping? Tapos bonfire kayo? At habang nagba-bonfire kayo, napansin nyo na habang nilalagyan nyo ito ng panggatong, lalong lumalakas ang apoy. Tama ba? Pero tanggalin nyo po yung mga kahoy na inilagay nyo. Unti-unti, mamamatay po yung apoy doon sa ginawa ninyong bonfire. And that is how the Spirit of the Lord is sa buhay natin. Habang nilalagyan natin ito ng mga bagay na, halimbawa, pagkakasala or mga doubts or whatever that hinders yung paglago natin spiritually, that is what we call pag-aalis ng gatong doon sa fire. Kaya nga yung Holy Spirit, natatandaan niyo po yung 10 virgins, yung 10 doon, yung fire nila ay nagkikeep burning. Bakit? Kasi hindi sila empty. Lagi silang on fire. Laging meron silang anointing ng Holy Spirit. But once na nagkasala ka, just like of the 5 virgins na kinulang or kinapos doon sa langis, ano nangyari sa kanila? They did not enter the kingdom. Ang pinag-uusapan po natin dito is kalagayan po ng mga mananampalataya. We're not talking about sa mga wala pang relasyon sa Lord. Remember that the Spirit of the Lord ay nabubuhay lamang doon sa mga mananampalataya at hindi po sa hindi mananampalataya. So, ibig sabihin, may tendency talaga na ang isang Kristiyano, mawawalan siya talaga ng apoy sa buhay. So, yung Holy Spirit ay unti-unti nawawalan ng lakas sa buhay niya. Kaya nga, pansinin niyo, no? Bakit may mga preacher na kahit may maganda naman yung topic, pero parang patay. Parang walang kabuhay-buhay yung kanilang mga pinagsasabi during their preaching time. It's because yung anointing ng Lord hindi nag-uumapoy. So once na ang isang Kristiyano ay ginagamit ng Lord at wala sa kanya yung Spirit ng Lord or yung apoy ng Spirit ng Lord patay sa kanya or unti-unti nang umaandap ito, nawawala po yung tinatawag nating anointing. At yan yung pinag-aralan natin last week, di ba? Pinag-aralan natin sa turo ni Pastora Melissa that the anointing of the Lord, yun yung nagpapaapoy doon sa Holy Spirit. So, kapag ang isang Kristiyano tumayo siya, halimbawa, nangaral siya ng salita ng Lord, hindi siya nag-ask ng anointing sa God, no? So, ano ang mangyayari sa kanya? There is a tendency na yung kanyang ginagawa is walang anointing. So, kahit na maganda ang boses mo, kahit na magaling kang mag-preach, kahit na ikaw ay dedicated sa iyong ginagawa, kapag wala yung anointing ng Lord, baliwala yung lahat ng ginagawa. Kaya nga, ang anointing is very important, lalo na sa lahat ng mga ginagamit na sa ministry. Kaya pansinin niyo merong mga instances na nakikinig kayo ng mga worship, di ba? So, anong napapansin ninyo sa pakikinig nyo ng worship? Bakit ganun parang hindi ko maramdaman si Lord? Bakit ganun parang ang pangit ng kantahan, tugtugan? It's because of the anointing of the Lord. Yun ang kulang.
Sabihin na natin magagaling, mauhusay ang mga musician, magaganda ang mga awit, no? Magagaling sila umanta. But if the anointing of the Lord is not there, hindi mo madadala ang tao sa Panginoon. Kaya very important po na ang bawat tumatayo, nagpapa-anoint muna sa Lord before na tumayo sila. Kasi baka mamaya, merong nagawang pagkakamali, merong nagawang doubts, or merong laziness na ginawa kung bakit hindi sila nagkaroon ng consecration. That is why, ang bawat isa sa atin, tuturuan sa araw na ito paano natin gagawin yung anointing. So in the same way, the fire of God in our hearts doesn't stay alive by accident. It must be tended, guarded, and fed. In Leviticus chapter 6, verse 30, remind us that the altar fire representing God's presence and passion must never go out. So, pinapaliwanag po ng ating pinag-aaralan ngayon. The Old Testament, the altar fire symbolizes God's presence among His people. When the tabernacle was dedicated, God Himself lit the first flames. And it was the priest's duty to keep it burning day and night. Kaya, lahat ng mga ministry head, always yan, na nagpapa-anoint sila sa priest. Hindi pwedeng basta-basta na lang tatayo. Halimbawa, ikaw ay isang musician, ikaw ay isang worship leader or backup singer. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang tatayo sa stage nang walang pagbubuhos or pagpapahid or pag-anointing ng pastor. Kaya nga, di ba, bago mag-start ang service, it is the pastor who prays for them. Ina-anoint na sila para na sa ganun, maganda ang maging tugtugan, maganda ang kanilang kantahan. Kasi sila ang nagdadala ng, or dinadala nila ang tao sa presence ng Lord. Ngayon, if hindi anointed, okay, kanina pinag-usapan natin yung mga nasa ministry, no? In example natin, ang worship team. Ngayon, kung ang priest naman, pag-usapan natin ng priest, ang priest naman, hindi siya nagpa-anointing kay Lord, there is a tendency na kahit na i-anoint niya pa, yung mga nasa music ministry, kung hindi ang priest anointed by God, the same thing, hindi rin dadaloy yung anointing ng Lord. That is why, as a priest, kami, ng mga leader ng simbahan, mga pastor, kami ang unang-unang nagpapa-anointing kay God. Before kaming tatayo, before kaming magbibistow ng blessing or anointing sa mga tao. Now, tignan po natin yung ginawa ni Aaron at ni Moses doon sa mga tao. In Leviticus chapter 9, verse 22 to 24, it says there, 22, itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay at binasbasan ang mga tao pagkatapos bumaba siya mula sa altar na pinaghandugan niya. Verse 23, sina Moses at Aaron ay pumasok sa toldang tipanan. Paglabas doon, binasbasan nila ang mga tao at nakita ng lahat ang maningning na kaluwalhatian ni Yahweh. Nakita niyo po ito? Before na tumatayo si Moses at saka si Aaron, unang-una silang pumapasok sa toldang tipanan at naghahain sila doon ng handog. Para saan ba ang paghahain ng handog doon noong sa Old Testament? Ito po ay para linisin ang kasalanan ng isang tao. So before na si Moses at si Aaron magpahid, magbasbas, magbigay ng anointing sa tao, anong ginagawa nila? Nagpapalinis muna sila sa toldang tipanan. Saan sila pumupunta? Doon sa Holy of Holies. At ini-encounter nila doon si God. In verse 24, sa harapan niya nagkaroon ng apoy at tinupok ang handog na susunugin, pati ang taba na nasa altar. Na makita ito ng mga tao, sila'y nagpasigaw at nagpatirama. So, after nasunugin ni Moses at saka ni Aaron, actually hindi nga si Moses at saka si Aaron ang nagpalabas ng apoy eh. Inilagay lang nila yung handog at si Lord na mismo ang nagpa-apoy doon sa handog. Ano ang ibig sabihin ng pag-aapoy ng Diyos doon sa handog na susunugin? Ito po ay pag-a-accept ng Diyos na tinatanggap niya ang paghingi ng kasalanan ni Moses at ni Aaron. At ito din po ang nagko-confirm na ready na si Moses at si Aaron na mag-anoint ng tao or mag-bestow ng pagpapatawad sa tao. That is very important sa loob ng church nowadays. Pansinin niyo po, basta-basta na lang tumatayo ang mga priest at hindi man lang sila pumupunta sa kanilang kwarto para manalangin muna bago lumabas. No? Sometimes, may mga makikita kayong pastor na gagalit na, no? Kasi mga late na yung mga tao dumating. Tama? So, anong nangyayari? Nawawala po yung anointing doon sa pastor. Kaya kinakailangan, ang pastor, bago siya lumabas, hindi na dapat siya humahalibilo sa mga tao, sa mga membro. Nandoon lang siya sa kwarto at nananalangin at lalabas na lang siya
kapag ibibigay niya na yung anointing ng message ng Lord. Ano ang trabaho ng mga ministries? Head. Halimbawa, worship leader ka, musician leader ka, ikaw ay conductor ng isang music ministry. Ang gagawin nyo, kayo na ang mamamahala sa pagpapatahimik ng mga tao, kayo ang mamamahala na ang tao ay i-ready ang kanilang puso at isipan. Kasi mamaya lalabas ang pastor at siya na ang magbibitaw ng mga mensahe. Very important po. Kaya dapat bilang mga miyembro, mga ushers, hindi nyo na dapat tinatawag si pastor regarding sa pastor, nasaan po yung ating mga cups, bread, etc., etc. Hindi po ganun, no? As head ng mga bawat ministry, kayo na po ang mamahala niyan. Hindi yan trabaho ng pastor. Kasi ang trabaho ng pastor, i-ready niya ang sarili niya dahil the moment na hindi ready ang heart niya at lumabas siya at magbibitaw ng mensahe, walang makikinig sa kanya. Bakit? Kasi wala yung anointing ng Lord. Kaya very important na tayong mga membro na namamahala sa bawat ministry, tayong gumagalaw niyan. Huwag niyo ipagawa yan sa pastor dahil pag nawala ang anointing ng pastor, kayo din ang mawawalan. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? Now, however, in the New Testament, everyone was called priest. So, pinag-usapan natin noong unang panahon, ganun ang sistema. And kahit naman sa ngayon, ganun pa din naman. Kaya lang, may ibang bagay na nabago. Ano ito? Dahil tayong lahat ay called as a priest. Mamaya po ipapabasa ko sa inyo yung Revelation chapter 1 verse 6 and 1 Corinthians chapter 6 verse 16. So, however, in the New Testament, everyone was called priest today. As believers, we are the living temples of God. The fire of His Spirit burns in us and it's our responsibility to keep it alive. So, ibig sabihin, even si pastor wala sa buhay mo. No? Halimbawa, si pastor, nasa loob ka ng bahay. Hindi naman every time na lang, no? Tatawagin mo si pastor, pastor, pwede po ba i-anointing mo ko? Kasi po nakagawa ako ng kasalanan. Hindi po tayo nasakop ng ganong kultura. Noong unang panahon, yes, kasi hindi pa natin alam yan, no? Isa lang ang alam natin na pinapanigan noon. Wala pa yung Protestantism at Catholicism ang naunang relihiyon ng Kristyanismo. Bukod sa, of course, yung mga Hudyo. No? So, ano ang ginagawa nila? Nagpupunta sila kay Father, kay Pare. At sila po ay nagko-confess na nagkasala. At ito naman si Father, bibigyan sila ng ganito, ganyan mga utos para na sa ganon, magkaroon daw sila uli na pagpapatawad ng kasalanan. Sa ngayon po, hindi na natin yung ginagawa. Kasi bakit? Nakita na natin yung katotohanan sa salita ng Diyos. Na ano po yon? That all of us are called priests. So, basahin ko na nga po sa inyo, Revelation chapter 1 verse 6. Sabi dito, ginawa niya tayong kaharian at ang mga pari sa kanyang Diyos at Ama. Paano tayo ginawa ng Diyos? Yung kingdom ng God is binigay na sa atin. Revelation chapter 1 verse 6. Tandaan niyo po to. The kingdom of God was already been given to us. At tayo ay ginawa ng pare ng Diyos Ama sa langit. Kaya nga, kung sasabihin ng bawat isa sa atin na si pastor lang ang pwedeng maging priest, no. Yes, of course, there is a specific ministry para sa pastoring, no? May tinawag lang talaga dyan. But all of us are also called priest. Kaya nga sa loob ng bahay, sino tumatayo na priest yan? Sino tumatayo na head of the family? It is the father, right? So as the father, siya yung pinakapunong pare sa loob ng bahay. So kung siya ang pinakapunong pare, therefore, siya yung magbibestow ng anointing sa loob ng family. Kapag ang isang tatay, hindi siya matino, magawa siya ng mali, may tendency na mahahawa ng curses yung buong pamilya dahil doon sa tatay na binigyan ng Diyos ng karapatan para maging head ng family. Ngayon, paano mawawala sila doon sa ganong cursing? Kinakailangan, sino ang second? No? So the father na ayaw tumanggap sa Lord, it is the mother. So kung ang nanay, dapat, kung ayaw na tatay or hindi pwede si tatay na tumayo as head of the family, so si nanay tatayo na head of the family, pero kinakailangan, meron muna siyang pagbabasbas or pagtanggap sa Panginoon natin. Halimbawa, si tatay, unbeliever, si nanay, believer. Therefore, si nanay ang tatayong head of the family kasi siya ang believer. Alam ka naman, susundin natin ang unbeliever. Hindi po pwedeng ganun yun. Okay? So, kinakailangan, meron munang anointing galing kay God. So, si nanay, siya yung tatayo.
at siya ang susundin ng buong pamilya. Pero pagka ang pinag-uusapan natin, boss, nanay at tatay, pareho silang believer. It should be the father who will stand for the family. Nagkakaunawaan po ba tayo? Okay, now, since we are all called, kahit sinong membro ng pamilya, pwedeng tawaging tumayong priest sa loob ng bahay. In the absence of nanay, in the absence of tatay, sino ang pinaka-head? Yung anak na panganay. Therefore, dapat ang anak na panganay ang tatayo na priest sa loob ng bahay. If just in case, wala ang tatay, wala ang nanay, wala ang panganay, pangalawang anak. Bakit ko sinasabi ito? Kasi nga, sinabi na ng aklat ng Biblia, kanyang kautusan, na lahat tayo pwede nang tawaging priest. So regardless kung sino ka, ano ang status mo sa buhay, ano ang position mo, regardless. Kung wala, absent. Halimbawa, si pastor, wala, absent. Si pastora, wala, absent. Sino ang tatayo na high priest sa loob ng church? It should be the vice president. Kung merong mang vice president sa board of members ng elders. Okay? Nagkakaunawaan po ba tayong lahat? So, ibig sabihin mga kapatid, lahat tayo tatayo na priest. So, kung meron man nagkakamali, halimbawa, yung head of the priest, nagkamali, kagaya ni Aaron, no? Nagkamali siya. Anong ginawa ni ano? Although si Aaron ang high priest, but still, kinorek siya ni Moses. Bakit? Hindi dahil high priest ka, ikaw na yung lahat na magdidikta ng lahat ng bagay. Hindi pwedeng ganun. Pag mali ka, mali ka. Kahit na high priest ka pa. Kagaya ni Moses, anong ginawa niya? Kinorek niya si Aaron. Kaya si Aaron nagkaroon ng ketong kasama si Miriam. So, ibig sabihin, hindi porke high priest ka, wala nang karapatan na yung iba mag-correct sa iyo. Especially, kagaya ni Moses, siya ay prophet. Nung kinorek niya si Aaron, talagang nagkaroon ng ketong. Ba? So, ako man din, no? If ever na ako ay magkamali, correct niyo ako. Walang ano sa akin yan. O, kahit correct. Okay, next, 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo ay pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo ito pag-aari ang inyong katawan. So, ibig sabihin mga kapatid, since the Holy Spirit lives in us, and we are all called priests of God. So, ang ibig sabihin, ang Holy Spirit na nananahan sa iyo, wag mong sirain yan. Wag po na ang katawang ito na inihandog na natin sa Panginoon at ginawa na natirahan ng banal na Espiritu, ilalagyan po natin ng basura. Pwede ba yun? Na yung Holy Spirit nasa katauhan natin and at the same time lalagyan mo ito ng evil spirit? Hindi po pwedeng gano'n. You cannot serve two masters at the same time. Iiwan mo yung isa at pananatilihin mo ang isa. But hindi pwedeng ang spirit ng Lord nasa katawan mo and at the same time, yung evil spirit nasa katawan mo din. Hindi pwedeng ganun. Either palayasin mo sa katawan mo ang Espiritu Santo, pero isuffer mo naman yung lahat ng curses na ibibigay ng Lord sa iyo or pagpaparusa. Or, i-retain mo yung Holy Spirit, palayasin mo sa katawan mo yung evil spirit, and then the Lord will reward you and bless you. Ano mas maganda doon? Ba? Now, let's go to our pointers. Pointers number 1. Ang haba kasi ng introduction natin, sa totoo lang, maikli lang talaga ako mag-introduction. Kaya lang nakalagay kasi dito sa ating ano no? Okay, so let's go to pointers number 1. The fire represents God's presence and passion. Our God is a consuming fire. It says in Hebrew chapter 12, verse 29. Ang God daw natin ay isang consuming. When we say consuming, siya ay pinapag-apoy lagi. So the altar fire was a visible sign that God was with His people. When it burned brightly, it symbolizes His favor and fellowship. So kapag ang isang altar, may papapanood ako sa inyo after this, okay? So pagkapag ang isang altar ay nag-aapoy po siya, no? Ibig sabihin, ang presence ng Lord nandoon, ang favor. When we say favor, blessing, or whatever answered prayer na pwedeng ibigay sa iyo ng Lord, pwede niyang gawin. Napiplis kasi ang Lord kapag nakikita niya na ang isang mananampalataya ay nag-uumapoy. Huwag po tayong pupunta sa isang gawain na hindi tayo nag-uumapoy. When we say nag-uumapoy, you are interested na sumunod sa nais ng Diyos sa iyo. You are interested to listen to the Word of God. Hindi yung parang, di ba, naka-gymit na nga tayo. Tapos nakahiga pa kayo. Yun yung sinabi ni Bishop sa amin eh. Nag-gymit na nga kayo, nakahiga pa kayo. Di ba? So, parang alam mo yun, wala na kayong ka-interest na pumunta sa gawain, doon sa templo mismo. Tapos pagdating ba naman sa
Di ba? Mag-gymit na nga lang kayo, nakahiga pa kayo, hindi pa kayo kumuha ng ballpen at papel para isulat nyo doon yung lahat ng mga pinag-aaralan. Ngayon, tanungin niyo ako, Pastora, bakit kaya ganun? Hindi kami nabibless. Lagi naman kami dumadalo ng gawain. Ang tanong, interesado ka bang dumadalo ng gawain? Or napipilitan ka na lang for the sake of attendance? Tama? So, sabi dito, huwag kang pupunta sa mga gawain na hindi ka nag-uumapoy. Much better before going to the church, pray first. Humingi ka ng anointing sa Lord. Lord, tulungan mo ako. Anoint mo ako, Panginoon. Huwag mong hayaan na pupunta ako ng church na hindi ako interesadong makinig ng salita mo. Hindi ako interesado na umawit sa'yo. Hindi ako interesado na mag-praise and worship sa'yo. Hindi ako interesado na batiin ang mga kapatiran. At i-encourage sila. Amen? So, when you go to the church, ang isang number 1 na dapat na adhikain mo or goal mo ay mapapurihan mo si God. Amen? So, now, let's go to the life application. Ang bilis, ano? Okay, life application. Ask God to rekindle His fire in your heart. Let His presence ignite your passion for prayer, worship, and service again. Saan area ka ng buhay mo ngayon na nawawalan ka na or natabang ka na talaga? Prayer mo, kumusta? Malalim pa ba tayo mag-prayer or parang minention mo na lang na, Lord, bless mo kaming family. And then the end. In Jesus Christ, amen. Gaano po tayo huling nag-pray ng malalim sa Lord? Yung as in, umiyak ka. Yung talagang nag-pray ka ng taimtim na sinasabi mo yung iyong puso sa Panginoon. When was that last time na ginawa mo itong klaseng ganitong panalangin? How about the worship? When was the last time? You go to the church, you worship God, and not even going to the church, you worship alone with God. When was the last time? Na umupo ka, kinausap mo si Lord, and then after that, you sing a song for God, tapos sinabi mo, Lord, narito ako, sumasamba ako sa iyo. When was that last time? Na talagang umiyak ka sa Lord at sinasabi mong pinupuri mo siya, minamahal mo siya, tinataas mo siya sa buhay mo. When was that last time? Baka mamaya, yung last time na yan, last 5 years ago at hindi mo na ginagawa ngayon. Therefore, rekindle that fire in your heart. Huwag mong hayaang mamatay ang Spirit ng Lord dahil ano man ang ginagawa mo sa Panginoon, without the anointing of God, hindi ito magiging madali na gawin. Amen? Kaya nga yung pagdalo ng service, tabang na tabang ka dumalo ng service, ay magpapalit na nga ako, total marami namang nalilate. Hello? Ha? Hindi po yan trabaho ng mga Kristiyanong matitino. Yung, ay, marami naman nalilate eh. Late na rin naman mag-start yung gawain. Paano hindi late mag-start? Late ka na nga dumating kasi eh. Kung maaga ka dumating at nakita ni Pastor, marami na ang pwedeng magpuri sa Lord, mag-i-start na yan agad. Kaya lang naman, hindi nag-i-start na maaga kasi maraming late. Tama po ba ako? So when was the last time you go to the church and you tell yourself, Lord, gusto ko maagang pumunta sa iyo dahil gusto ko ako ang unang magpupuri sa iyo, sasamba sa iyo. Gusto ko ako ang unang makikita ng mga kapatiran para ma-encourage sila. The next time around, di sila malilate kasi nag-i-start agad ang gawain ng hindi. Amen? Okay. So let's go to number 2. The fire must be tended daily. In Luke chapter 9, verse 23, if anyone would come after me, he must deny himself daily, take up his cross, and follow me. This is the most important thing in discipleship making. Ano yun? Yung you have to deny yourself daily. Pastora, kasi ano po in love po kasi ako ngayon eh. I'm sorry po Diba, no? Kaya minsan nakakainis ang mga kabataan na nai-in love. Kasi bakit? Priority nila ang ma-in love kaysa sa ma-in love sa Lord. Tama? Kaya nga mga kapatid, ano sabi ng Lord? You have to deny yourself daily. Mahirap po i-deny ang sarili, lalo na kung ikaw po ay in love. Tama? So, ano sabi ng Lord? Take up your cross daily. Pastora, mag-ML pa ko po kami, kaya hindi po muna ako matutulog. Hayaan mong masira ang kidney ko, ang heart ko, etc. No? Mga kapatid, hindi po ganyan ang may spirit ng Lord. Ang may spirit ng Lord, kinukonvict siya ng spirit ng Lord, ay matulog ka na. Huwag mong sayangin ang buhay mo. We must be a good caretaker of this body. Diba? Pinag-aralan natin last Sunday, dapat itong mga katawan natin ay regalo lang ng Diyos. Dapat maging mabuting steward tayo. Amen? So kung ginagamit mo itong katawan mo, no, sa walang kwentang bagay at napupuyat ka, much better iwan mo na yan, walang kwentang bagay na yan, kaysa sa masira. Tandaan mo, gagamitin ka pa ni Lord. Paano kanya gagamitin kung ikaw ay nandoon na sa higaan, may sakit ka na? Tapos sasabihin mo, Lord, sana binigyan mo ako ng lakas ng katawan para magamit mo ko. Paano ka nga gagamitin? Sira na ang katawan mo. Amen?
So, practically speaking, no? Ang pagdi-deny sa sarili ay pagdi-deny po ng lahat ng bagay na pwedeng ikasira ng katawan natin. Kasalanan, hindi pagsunod sa tamang disiplina ng pangangatawan, etc. And even in the ministry, you have to take up your cross daily. Mahirap po mag-serve sa Lord nang hindi tinatanggal niya or hindi siya nagpapakumbabang loob sa Panginoon. Na kailangan ang katawan natin, dapat tinitake up natin yung cross. Mahirap po magbitbit ng cross. Maraming nire-required ang God. Kaya nga, ang hirap sumunod kay Lord. Kaya anong sabi ni Jesus Christ? Kung gusto mo talaga sumunod sa akin, therefore, deny yourself. Take up your cross and follow me. So in Leviticus chapter 6 verse 12, ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagniningas. Ito'y dapat gatungan tuwing umaga. Ano po ang sabi dyan? Dapat panatilihing nagniningas. At ano sabi? Gatungan tuwing umaga. Anong pinanggagatong mo tuwing umaga? No? Ako dati, noong ako po ay adik sa K-drama, pagbangon ko pala na umaga, unang bukas ko sa cellphone, K-drama agad. Kasi sabi ko, hindi ko natapos yung aking pinanood nung gabi Kinakailangan tapusin ko yun. Kaya pagising ko sa umaga, excited ako tapusin. Bukas ko kagad ng cellphone, K-drama agad. So anong unang-una mong tinitignan sa pagising mo ng umaga? Bible or cellphone? Anong unang-una mong tinitingnan sa o ginagawa mo sa umaga? Pag-aaral ng salita ng Diyos o bumangon ka, nagluto agad, or cellphone mo, nag-Facebook agad, or whatever na ginagawa mo. So let us check, let us evaluate ourselves. Anong una nating ginagawa? Amen? So ano sabi dyan? Dapat pinapanatili nating nagniningas yung espiritong nasa loob ng katawan natin. Again, kapag hindi natin ginagawa mag-devotion tuwing umaga. When we say devotion, kasama dyan ang prayer, kasama dyan ang worship, kasama dyan ang pag-aaral ng salita ng Lord. So pagka bukas mo kagad ng iyong mata, tignan mo muna ano ang sinasabi ng Diyos. Mas mabuting magbigay ka muna ng parangal sa Panginoon. Worship God first bago ka gumawa ng mga bagay-bagay. Okay? So from now on, lahat naman tayo, ganito, guilty tayo dito, including si Pastora. Kaya lahat tayo tinuturuan dito ngayon. Okay? So next, best example of daily communion with God is Daniel. Tingnan natin yung buhay ni Daniel. He prayed 3 times a day, even under threat of death. His consistent devotion kept his fire alive in hostile culture. Spiritual fire burns only where there is daily fuel. Ano yung daily fuel natin? Prayer. No? Ano pa? Worshiping God. Pag-aaral ng salita ng God. That is our fuel, our oil. Okay? So daily communion with God is important as this anoint our spirit to rekindle its fire. Ang ganda, no? Sabi diyan, daily communion with God is important, for this is what anoints our spirit. Kaya kung hindi po natin ginagatungan ito ng prayer, ng worship, ng reading of the Word of God, anong nangyayari sa atin? Namamatay ang apoy ng Spirit. Kaya tignan nyo, ang tabang-tabang natin dumalo ng gawain. Ang tabang-tabang natin mag-serve sa Lord. Ang tabang-tabang natin na makipag-encouragement sa bawat isa. Pansin mo yan pagka hindi on fire yung membro, hindi yan nagpa-follow up ng member. Kasi bakit? Patay yung spirit niya Paano siyang magpa-follow up ng member? Siya nga mismo, hindi nga na-rekindle yung fire sa kanya. Amen? Kaya ka lang makakapag-follow up ng member, kaya ka lang makakapag-encourage ng membro kasi yung fire ng Lord nag-uumapoy sa'yo. Tama ba ako? Pero kapag ang fire ng Lord, yung anointing ng Lord wala sa'yo, anong ginagawa mo? Wala lang, tahimik ka lang. Bahala kayo dyan. Diba? Pero kapag nag-uumapoy ka, hindi mo mapipigilan yung bibig mo na i-share yung pangyayari sa buhay mo na ginawa ng Diyos. Tama ba ako? Hindi ka mahihiyang magsalita ng mensahe ng Lord. Hindi ka mahihiyang mag-share ng prayer. Hindi ka mahihiyang mag-share ng word ni God. Kasi bakit? Nag-uumapoy ka sa Lord Kaya pansinin niyo yung mga membro na wala ng anointing ng Lord. Ano nangyayari sa kanila? No? Puro cellphone ang hawak sa buong maghapon. Wala na yung panahon para mag-encourage ng membro. Amen? Kaya kapag may nakikita kayong ganyan sa loob ng GC ninyo, encourage nyo po sila. Mga kapatid, mag-pray ka. Kapatid, magpa-anoint ka sa Lord. Kapatid, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Para na sa ganon, mawala sa'yo yung evil spirit na nasa katawan mo.
Diba? Baka mamaya possessed na ng evil spirit. Kaya wala nang panahon para sa Lord. Amen po ba? Okay, so in life application for the pointers number 2, with your fire through daily time in the word, prayer, worship, and obedience. Neglecting the altar will cause your fire to fade. Okay? So, wag po natin kalilimutan to. Mag-aral ng salita, manalangin, mag-worship, at sumunod sa ating Panginoon. Okay, let's go to number 3. At nagmamadali na po ako kasi malapit na matapos ang 30 minutes ko. So, remove the ashes, hindrances that dull the flame. Leviticus chapter 6 verse 10 to 11, it says, magsuot kayo ng damit na lino at salawal na lino ang pare at alisin niya ang abo ng sinunog. So, sino pong inuutusan dito? Si Aaron, which is the priest. At alisin ninyo ang abo ng sinunog na handog at ilagay sa tabi ng altar. Verse 11, pagkatapos magpalit siya ng kasuotan at dalhin niya ang abo sa isang malinis na lugar sa labas ng kampo. Ang altar ay isang banal. Kaya nga itong body natin, ano, sabi ng Lord, offer this as a living sacrifice. Banal, no, righteous. Kasi bakit? Ayaw ng Lord na ang kanyang altar ay binababoy natin. So sabi ng Leviticus chapter 6 verse 10 to 11, kinakailangan magsuot after nila na maghain ng handog. Siyempre malumi na. Mamaya napatakan na yan ng dugo ng hayop. Or yung altar nagkaroon na ng apoy, nasunog na yung hain, nagkaroon na ng abo. So kahit nalagyan mo pa yan ng panibagong gatong, hindi mag-aapoy yan eh. Ganon din po sa ating buhay. No? Kapag ang spirit ng Lord, nakita niya, meron pa rin tayong tinatago-tago sa ating buhay na hindi natin kayang isurrender sa Lord. Hindi pa rin siya mag-aapoy sa buhay natin. Bakit? Kasi meron pa rin abo. May mga ashes. So para mag-umapoy yung banal na espiritu sa buhay natin, tanggalin natin yung mga lumang abo. Kailangan yan mawala para sa ganon, pag pinaapoyan na ng Diyos ang gatong, sisindi ito ng malakas. Sisindi ito ng mabilis. Kaya babagal ang paglago ng isang Kristiyano kasi may tinatago-tago pa siya sa kanyang puso. Mano bang alisin na natin yung hatred, selos, pagkakampi-kampi, disunity, no? Pagre-rebelde, katamaran sa paglilingkod, katamaran sa pag-aaral ng salita ng alisin po natin lahat. Kung gusto nyo talaga na makapasok sa kingdom ni God, remember this. Ang tatanggapin lang ng Lord is yung nag-uumapoy. Pero yung paandap-andap, ang spirit niya, sumulpot hindi sa loob ng church, mag-serve hindi sa loob ng church, mag-aral hindi ng salita ng Lord, no? Ano pa? Mag-pray o hindi? Ay, asahan niyo po, mga kapatid, di talaga yung papasukin ng Lord sa kingdom niya. Kasi bakit aandap-andap ang apoy? Tandaan niyo po, sa buhay pananampalataya, hindi po tinatanggap ng Diyos ang maligabgang. Anong sabi ng Lord? Kailangan mainit, nag-uumapoy. Lagi niyo pong tatandaan yan. Amen? Uulit-ulitin ko po lagi sa inyo to. Huwag po na paandap-andap ang paglilingkod sa Lord, ang pagsunod sa Lord. Kung kinakailangan, itakwil niyo yung mga bagay na nagpapaandap-andap sa inyong spirit, itakwil niyo po yan. And move forward doon po sa pinagagawa ng Diyos. Amen? Okay. Now, sabi po dito, forget the former things, do not dwell on the past. Isaiah chapter 43 verse 18. Ano sabi ni Prophet Isaiah? Kalimutan nyo na yung nakaraan. Kung ano man yung ginawa mong kasalanan ng nakaraan, kalimutan mo na yan. Balik ka sa Lord. No? Mas gusto ng Lord yung bumabalik ka lagi sa Kanya. Yes, hindi naman tayo talagang, talagang tunay na banal pa talaga, no? Nagkakasala pa rin tayo. Pero ano sabi ni Lord? Forget the former things and do not dwell on the past. Kalimutan mo na yun. So in life application, let go of bitterness, guilt, or complacency. When we say complacency, parang komportable ka na ako dito ganito na lang. Habang panahon na lang ako makikinig ng salita ng Diyos. Mali. Dapat ginagamit ka na sa ministry. Make room for new fire by clearing out spiritual clutter. Amen? So, next, punta tayo sa pointers number 4. God lights the fire, but we must keep it burning. So, do not quench the spirit, says in 1 Thessalonians 5:19. Ano sabi dyan? Do not quench. Huwag mong hayaan na mauhaw or mamatay ang espiritu ng Diyos. Only God can ignite the flame of His Spirit in us, but He will not maintain it for us. Sabi dito sa ating salita, no?
Sabi ng Diyos, do not. When He said, do not, ikaw ang may gagawin para ang Spirit ng Lord ay manatiling on fire. Hindi ang Lord ang magpapanatili ng apoy sa atin. Tandaan po natin yan. May gagawin po tayo para i-maintain na yung Spirit ng Lord ay hindi mauhaw or hindi siya mamatay sa buhay natin. So partnership with God means He provides the fire and we provide the faithfulness. Be faithful in God. That's the only key. Lagi po natin isipin na tayo po ay anak ng Diyos at kinakailangan ang anak ng Diyos ay faithful sa lahat ng bagay na kanyang ibinigay sa atin. Remember, last Sunday, ano ang topic natin? Be a good steward. Kung hindi tayo nagiging good steward ng pananalapi natin, ng oras natin, ng ating mga talento, baliwala po yung ating mga ginagawa sa buhay natin. Why? Kasi darating ng araw, magsusulit tayo. Haharap tayong lahat sa Diyos at ipagsusulit natin lahat ng mga bagay na binigay niya sa atin. Even the ministry, even the family, even the relationship, lahat yan binigay lang ng Diyos sa atin, pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Therefore, be a good steward. Be faithful in little things. Amen? Wala tayong ibang gagawin sa buhay na ito. Maliban sa i-ignite natin yung Spirit ng Lord. Keep it burning. Amen? So, the disciples in Acts chapter 2 will filled with Holy Spirit, but in Acts chapter 4, they prayed again for fresh fire and boldness. Kasi, ang Spirit ng Lord talaga is namamatay. Dahil araw-araw, nabubuhay tayo sa mundo ito na punong-puno ng kasalanan. Punong-puno ng pagre-rebelde. Punong-puno ng disobedience. Punong-puno ng pagiging makasarili. At dahil dyan, nawawala ang fire ng Lord. So therefore, ano sabi diyan? Sa 1 Thessalonians 5:19, huwag mong hayaan. Dahil ngayon, alam mo na, ano sabi sa life application natin? Ask daily for fresh infilling of the Holy Spirit. Stay sensitive to His leading and obedient to His words. Amen po? Dahil alam mo na mamatay ang Spirit ng Lord. Alam mo na pwedeng mawala ang Spirit ng Lord sa iyo. Anong dapat mong gawin? Stay. Keep on burning. Amen? Now, in our conclusion and challenge, the altar of your heart is sacred. God's fire still burns, but it must be cared for. Why? Kasi nga namamatan. So don't let distraction, discouragement, routine. Ayan. At totoo lang, routine naman talaga yung ginagawa natin na daily devotion. Araw-araw mag-aaral ka ng salita ng Lord. Araw-araw magpupuri ka sa Panginoon. Araw-araw mananalangin ka. Araw-araw i-encourage mo, ipapollow up mo member. Araw-araw magsiserve ka sa Lord. Talaga naman routine na yan at nakakapagod. Ang routine po talaga is nakakapagod. Pero ano sabi dyan? Don't let that distraction or discouragement overpowers you. Amen po ba? So, fan the flame daily through worship, prayer, obedience, and faith. Tomorrow is Sunday. Tignan natin. No? So, sino ang dadalo sa inyo ng GMIT na on time? GMIT na nga lang, late pa. Ha? So, tignan natin kung sino ang dadalo sa inyo na with fire. Yung talagang eager na dumalo. Kasi gusto niyang papurihan sa Lord. Tignan natin kung sino sa inyo dito ang mabuting katiwala ng Diyos sa kanyang kaperahan. Tignan natin kung sino mag-obey sa pagbibigay. Tignan natin kung sino ang mag-obey sa pagpupuri. Tignan natin kung sino mag-obey sa pag-aaral ng salita ng Lord. Hindi yan nakukuha sa isang araw, but it is a continuous obedience with the Lord. Faithfulness ang pinag-uusapan natin dito. Integridad. When you say you love God, nakikita dapat sa iyo yung faithfulness. You cannot say, I love God, but you are not faithful. That is not true. Ang faithful is integrity. Character yan. Kaya kung meron kang character na integridad, dapat nakikita sa iyo yung continuous na pagsunod sa Panginoon. So a church or a believer on fire cannot be ignored. Amen? Now for our final prayer, let us pray. Lord, thank you for lighting the fire of your Spirit in our hearts. Forgive us for the times we're allowed it to fade through neglected or distractions or even our sins. Rekindle your fire within us today, Lord. A fire that purifies, empowers, and draws others to you. May we become an encouragement to everyone, Lord. Help us to tend it faithfully until the day we see you face to face. This is we pray in the mighty name of Jesus. Amen. So that is for today.
Praying na marami po kayong naintindihan sa ating lesson. God bless us all po. Let me just unshare my screen